In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Come, Holy Spirit. All together. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come with your strength and your power. Come in your own special way. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come with your light and your wisdom. Come in your own special way. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come with your joy and your true peace. Come in your own special way. Halina, Banal na Espiritu Santo, naririto kami ngayon at mag-aaral ng iyong mga salita. Bigyan mo kami ng kaliwanagan, buksan ang aming mga isipan, ang aming mga puso at kalooban, nang sa ganoon ang lahat ng aming mga pag-aaralan ay maging kalugod-lugod sa iyo at magamit namin sa lalong ikakadakila mo. Ang lahat ng ito ay aming samot dalangin sa ngalan ni Kristo, ang aming Panginoon. Amen. Kindly be seated for a while. Sa puntong ito, bubuksan natin ang ating mga puso at kalooban sa pagpapahayag ng salita ng Diyos mula sa aklat ng Henesis. Ang pag-aalay ni Abraham kay Isaac. Pagkatapos ng mga pangyayaring ito, sinubok ng Diyos si Abraham. Tinawag niya ito, Abraham, Abraham! At sumagot si Abraham, narito po ako. Sinabi ng Diyos, isama mo ang anak mong si Isaac, ang kaisa-isa mong minamahal, at pumunta kayo sa lupain ng Moriah. Doon mo siya ihandog bilang sinunog na alay sa bundok na ituturo ko sa inyo. Kinabukasan ng umaga, maaga-aga pa'y bumangon na si Abraham. Inayos niya ang kanyang asno. Dinala ang dalawa sa kanyang mga lingkod at si Isaac. Iniwan niya ang panggatong para sa handog na susunugin at umalis patungong lugar na itinuro ng Diyos. Sa ikatlong araw, natanaw na niya mula sa malayo ang lugar. Sinabi niya sa kanyang mga lingkod, dito na kayo, kami na ng aking anak ay aakyat upang sumamba, at pagkatapos ay babalik kami sa inyo. Dinala ni Abraham ang kahoy na panggatong at ipinapasan ito kay Isaac
Siya naman ay may hawak na apoy at kutsilyo. Habang sila'y magkasamang naglalakad, sinabi ni Isaac, "Ama." Sumagot si Abraham, "Ano yun, anak?" Tinanong ni Isaac, "Narito ang apoy at ang kahoy, ngunit nasaan ang kordero para sa handog?" Sumagot si Abraham, "Anak ko, ang Diyos mismo ang maglalaan ng kordero para sa handog." At nagpatuloy silang magkasama. Pagdating nila sa lugar na itinuro ng Diyos, nagtayo si Abraham ng dambana at inayos ang kahoy. Itinali niya si Isaac at inilagay sa ibabaw ng kahoy. Kinuha niya ang kutsilyo para patayin ang kanyang anak. Ngunit tinawag siya ng anghel, "Abraham, Abraham!" Sumagot siya, "Narito po ako." Sinabi ng anghel, "Huwag mong saktan ng bata. Huwag mo siyang galawin. Ngayon ay alam ko nang may takot ka sa Diyos, sapagkat hindi mo ipinagkait ang kaisa-isa mong anak." Nang tumingin si Abraham, nakita niya ang isang lalaking tupa na nakasabit ang sungay sa mga palumpong. Kinuha niya ito at inihandog bilang sunog na alay, kapalit si Isaac. Pinangalanan ni Abraham ang lugar na iyon, "Ang Panginoon ang maglalaan." Kaya't hanggang ngayon, sinasabi ng mga tao, sa bundok ng Panginoon may itinakdang handog. Mga kapatid, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Palakpakan naman natin yung mga kabataan na nagbigay sa atin ng maiksing presentation, At sa simula yan, sa susunod na linggo, sa mga susunod mas gagandahan nila yung presentation. At nandoon din sa script ng text, Ngayong gabi, ang pag-aaralan natin ay patungkol sa Torah. So last week, nagkaroon tayo ng maiksing pagdinilay patungkol sa Bible, introduction in general. Ano nga ba ang Biblia? At napag-aralan natin doon yung tatlong bagay na importante kapag tayo ay nagbabasa ng Biblia. Yung text in front, yung text within, at saka yung text behind. Naalala pa po ba yun? So last week, yun po yung tatlong bagay na importante. Ngayon, sisimulan na nating buksan ang Biblia. At sa pagsisimula ng pagbukas natin ng Biblia, ito po ay tinatawag na Torah. Pakiulit nga yun, Torah. Anong ibig sabihin ng Torah? Alam nyo, yung salitang Torah ay isang Hebrew word. So, ibig sabihin, Hebreo. Alam po ninyo, sa Bible, merong tatlong languages tayong makikita at may encounter. Hebrew, Aramaic, and Greek. Tatlong languages. Ibig sabihin, Hebrew, ginamit po yan mostly sa Old Testament. Aramaic, yun po yung language ni Jesus nung kapanahunan niya. At yung Greek naman ay nung kapanahunan naman ng mga Romano, nung panahon ng mga disipulo ni San Pablo at ng ilan pang mga apostol. So tatlo po yun, importanteng bagay. Bakit? Kasi po may mga salita sa Biblia na mahirap i-translate sa Tagalog, mahirap i-translate sa English, na ang tanging makakapagbigay lamang ng meaning ay yung Hebrew, yung Greek, o yung Aramaic text. Kaya nga po, sa Biblia, makikita po natin na merong mga teksto or mga words na hindi pinapalitan. Sapagkat mahirap siyang i-translate. Isang halimbawa. Sige, meron ba makakapagbigay sa akin ng isang halimbawa ng text na ginamit sa Bible, pwedeng sa New Testament?
na hindi isinalin, itinranslate sa English or sa Tagalog, bagkus na napili. Meron po ba? Pakitaas ang kamay kung meron. Dita amin. Ephata. So yung salitang ephata, ginamit yan ni Jesus. Hindi siya itinranslate mismo sa Tagalog or sa English, bagkus ang ginamit mismo ay yung Aramaic na salita na ephata. Ano pa? Meron pa bang nakakaalaala? Yung binanggit ni Jesus dun sa cross. Ano yon? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Diba? Yung mga salitang yon, importante po kasi yun. Makikita po natin yon kapag inaral na natin, bakit kaya hindi pinalitan yung mga salitang yon? Tinatranslate naman sa iba't ibang mga texts and languages. Importante po yon. Ngayon, ano ba yung kaibahan ng Hebrew, ng Aramaic, at ng Greek? Importante pong makita po natin yan. Kayo ba, paano ba kayo magbasa? From left to right o from right to left? Halimbawa, kapag babasahin natin yung text, dyan, ano yung nakalagay na dyan na text? Second. Halimbawa, basahin natin, the word Torah, together. The word Torah comes from Hebrew word. Okay, hanggang doon. Paano tayo magbasa from left to right? Alam nyo, yung mga Hebrews, paano sila magbasa? Baliktad. Baliktad. Sila ay simula sa right, papunta sa left. Kaya nga, kung titingnan natin yung mga text, mga spelling, makita natin yan. Ano yung nakasulat dyan? Yara. Yung yara, paano natin babasahin yan? Nasaan dyan yung Y? Nandoon sa right side. Bakit? Kasi kung magbasa sila from right to left. So, importante po yon sa pag-aaral natin ng Torah. Importante yung left to right and right to left kapag pinag-aaralan na natin yung Torah. Bakit? Kasi para sa mga Hebrews, para sa mga Israelita, lahat ng kanilang gagawin, babalik at babalik sa Torah. Lahat ng kanilang mga batas, lahat ng kanilang mga rituals, lahat ng kanilang mga practices, dapat babalik at babalik sa Torah. Kaya nga, lagi silang from right, going to left. Ano yung nasa left? Yun yung Torah. Nakuha po yun, importante po yun. Ito yung dalawa, ito yung isa sa possible na pwedeng pagkakaiba ng Hebrew at nating mga Kristiyano. Yung mga Hebreo, yung mga Hudyo, ang kanilang pananaw, ang kanilang spirituality, laging babalik doon sa Torah. Laging babalik doon sa instruction. Bakit? Anong ibig sabihin ng Torah? Sabi dito, the word Torah comes from the Hebrew word yara, which means to instruct, to teach, or to guide. Yun pala yung ibig sabihin ng Torah, And from this root comes the noun Torah, which literally means instruction, teaching, and law. So lahat ng kanilang gagawin, babalik at babalik sa Torah. Wala silang ibang batas na hindi nakabase sa Torah. So, from right, going to left. Tayong mga Kristiyano, tayo ay nasa journey. Ibig sabihin, ang ating sentro, ang ating binabalik-balikan, ay ang Paschal Mystery. Ang suffering, death, and resurrection ni Jesus. Bakit? Sapagkat yung nangyari dun sa Kalbaryo, ito yung bagong Torah. Ito yung bagong covenant. Ito yung bagong law. Ito yung bagong instruction. Ito yung bagong teaching. Nakuha po ba yon? So, kapag pinag-aaralan natin ng Torah, ang ibig sabihin po niyan, ito yung first 5 books ng Bible. So, when we open the Holy Bible,
we enter not just a written text, but a divine encounter. Dito sa Torah, makikita natin ang Diyos na nagmamahal sa atin. So the scriptures are not simply stories of the past, they are the living Word of God. So the foundation of both Christian and Jewish tradition stands in the Torah. So, bagamat tayo ay pasulong, pero ang foundation ng Kristyanismo, ang foundation ng ating mga kautusan, ng ating mga practices, even our rituals ay nakabase din doon sa Torah. Pero ang ating patutunguhan ay yung Paschal Mystery. So merong 5 books, importante ngayong gabi ha, makabisado ninyo ano yung 5 books, ano yung 5 books under ng Torah. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. 5. Sige, tingnan natin kung makakabisado ha. So, meron tayong quiz mamaya ha. So, 5. Genesis, Exodus, Leviticus. So, G-E-L, Gel, and D. Para madaling tandaan. Gel, and D. Ano ibig sabihin ng gel? G, Genesis, E, Exodus, L, Leviticus. Gel, then N, D. Numbers, and Deuteronomy. So, mamaya, magkakaroon tayo ng introduction sa bawat isa. So, ulit, ano po yung 5 books? Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. So, these books form the heart of God's revelation. They contain our earliest understanding of God, of humanity, of sin, of salvation, and covenant. You know, for the Jewish people, the Torah is everything. Sabi ko nga sa inyo, kanina, lahat pabalik doon sa Torah. It is the guide for life, the foundation of worship, of identity, and culture. So they always return to it. So, for in the Torah lies God's will. Kaya nga mga kapatid, importante na alam natin ano ba itong Torah. Next slide. Next slide. Ito na yung map. Okay. Kung titingnan po natin yung mapa, ito po yung importante na sa pag-aaral natin ng Biblia, alam natin nasa saan yung pinag-uusapan natin. Alam natin yung mundo, napakalawak. Napakalawak ng mundo. Pero ninais ng Diyos na maganap ang mga bagay na yan diyan sa mga lugar na yan. Bakit hindi sa Pilipinas? Bakit hindi sa Korea? Bakit hindi sa Europe? Bakit hindi doon sa China? Bakit diyan naganap yung mga bagay na yan? Kasi iyan yung plano ng Diyos para sa atin. Ngayon, kung titingnan po natin yung mapa, ano yung makikita natin dyan sa mapa? Makikita po natin, nasaan ba ang Israel? Nasaan ang Israel? Nasaan ang Egypt? Nasaan ang Jordan? So yung tatlong bansang iyon, importante alam natin kung nasa saan. Kasi yun po yung ma-encounter natin ng mga bansa sa pag-aaral natin ng Torah. Next slide. Dito makikita po natin yung mas detalyadong mapa kung nasa saan yung Israel, nasa saan yung Egypt, at nasa saan din yung Jordan. Bakit importante po yan? Kasi diyan naganap yung 5 librong tinutukoy natin ngayon. Ngayon, kung titingnan po natin, saan nagsimula ang Genesis? Ano ang unang salita na mababasa natin sa Genesis? Pakibuksan nga po yung Bible. Ano yan? So, sa Tagalog, panimula. Sa English, in the beginning.
sa pasimula, ano? At kung makikita po natin yan, importante na dapat alam natin no, kung ano man yung nandoon sa simula at nung nandoon sa wakas. Sa pag-aaral po ng Biblia, meron tayong tinatawag na sandwich interpretation. No, saka ako po i-discuss sa inyo yon kapag dumako na tayo sa pag-i-interpret ng mga text. Pero simula't simula, dapat alam natin saan nga ba ito nagsimula. Mababasa po natin yan yung creation story. So hindi ko po didetalyahin ngayon yung creation story kasi meron po tayong isang session patungkol sa Genesis. Yung ngayong araw na to ay introduction lang doon sa 5 books. Pero alam natin na nagsimula yan kina Eva at Adan. At alam din natin yung nangyari kina Eva at Adan. Sumuway sina Eva at Adan sa Diyos, doon sa pinag-uutos ng Diyos. At dahil doon sila ay pinaalis, doon sa lupang pangako, doon sa paraiso. At doon sila ay pinaalis doon sa paraiso, nandoon ang Diyos, yung pagnanais niya na iligtas ang tao. At pati din natin yan, na sa mahabang panahon, ang Diyos patuloy niya na ginabayan ng tao. At may encounter din natin dyan si Noah at yung malaking baha. May encounter din natin dyan sa Genesis, yung kwento ng pakikipagtipan ng Diyos sa tao. Ang tawag doon ay covenant. Pakiulit nga yun, covenant. Covenant. Maraming mga covenant na mababasa tayo sa Biblia. Halimbawa, nung ginunaw ng Diyos ang mundo, nung panahon ni Noah, ang Diyos ay nakipagtipan sa tao na hindi na niya uulitin or gagawing muli yung paggunaw sa mundo. At yun ay sa pamagitan ng bahaghari, covenant. Pero ngayon, kina Abraham, kina Isaac, Jacob at Moises, makikita din natin yung covenant na yon. Ano ba yung covenant? Alam nyo, sa lumang tipan, importante po at sentro para sa kanila yung covenant. Yung covenant ay iba sa contract. Yung kontrata, halimbawa kayo ay kinasal, kayo ay nakikipagkontrata. No, o kaya meron kayong kapartner sa business, meron kayong contract, memorandum of understanding, memorandum of agreement. Pero yung covenant, malayong-malayo siya doon. No, ano yung covenant? Yung covenant ay pakikipagtipan ng Diyos sa tao. Isipin nyo, Diyos na totoo, makapangyarihan sa lahat, makikipagtipan sa tao, para bang napakataas niya, tapos yung tinitipan niya ay napakababa. Pero nandoon yung pagnanais ng Diyos na iligtas yung walang bilang na yan. Yung walang sabihin na natin na walang kwenta na bagay, hayop, tao na yan. Pero nandoon yung pagnanais ng Diyos para iligtas ang tao. Kaya nga siya ay nakipagtipan kay Abraham. At sinabi niya kay Abraham na ikaw ay magiging ama ng salit-saling lahi. Walang anak si Abraham. Ano ang nangyari? Sinabi ng Panginoon, bibigyan kita ng anak. At binigyan siya sa katauhan ni Ishmael. Subalit alam natin na si Ishmael ay hindi naman anak ni Sarah na kanyang asawa, kung hindi sa ibang babae. So alam din natin na si Ishmael, sa kanya din nagmula naman yung descendants ng Muslims. Kaya nga kung titignan natin, yung world religion, yung Judaism, nagmula doon sa Judaism yung Christianity, nagmula doon yung Muslims. No, kay Ishmael at kay Isaac. So si Isaac naman, alam din natin ang kwento ni Isaac at saka ni Jacob. Diba? At alam din natin yung kwento ni Jacob at ng kanyang mga anak. Alam natin yung kwento ni Jose. Tama? Ako, Father, hindi ko na ata alam yan. Sino ba yung Jose na tinutukoy mo? No, maganda ho na
mapanood ho natin yung kwento ni Joseph the Dreamer. Yan po yung inyong assignment, ano? Hindi pa tayong gano'n nagsisimula, may assignment na kaagad. Dapat panuorin po ninyo yung kwento ni Joseph the Dreamer. Ano ang kwento nun? Na kinaiinggitan si Jose ng kanyang mga kapatid. Bakit? Kasi lahat ng pagtingin ng kanyang ama ay na kay Jose lamang. Kaya nga pinagbalakan nila ng masama si Jose. At ano ang ginawa nila kay Jose? Gusto nilang patayin. Subalit sabi nila, kapatid din naman natin si Jose, huwag natin patayin, ihulog na lang natin sa balon. At pagkatapos nun, nakasalubong sila ng mga nagtitinda, mga namamalit ng tao para gawing alipin, para gawing slaves. At si Jose, isa sa kinuha nila, ibenta na lang natin. Pero dun sa pagkakataong iyon, mga kapatid, kahit dun sa pinakamahirap na sandali, kumikilos pa rin ang Diyos. May plano ang Diyos para sa kaligtasan ng kanyang bayan. So, doon sa lugar ni Jacob, doon sa lugar ni Abraham, si Jose ngayon nagpunta ng Ehipto. So, nasaan na tayo? No? Doon sa aklat ng Genesis, nakita natin kung paano si Abraham, no, sa pamagitan din ng kanyang kapatid na si Lot, naghati sila ng kanilang lugar. Dito si Abraham napunta sa lugar na ito ng bayan ng Israel. At doon sa pagkakataon naman na yon ay nakita din natin kung paano si Jose napunta naman sa Ehipto. At ano ang nangyari sa Ehipto? Nung nandoon na si Jose, na-interpret niya yung pangarap, yung dream ng Pero, ng Paraon. At ano yung pangarap ng Paraon na gumugulo sa kanya? No, maraming na pangarap yung Paraon na hindi niya maintindihan. So si Jose yung nakapag-interpret na sa loob ng 7 taon, magkakaroon ng mapayapa at maayos, masagana na panahon. Subalit magkakaroon din ng taggutom sa 7 taon pagkatapos noon. Nahulaan yon ni Jose. At siya yung ginawang governor ng Egypt. Pagkatapos noon, ano ang nangyari? Na yung kanyang mga kapatid, dahil sila din ay nagkaroon ng tagtuyot at ng salot doon sa lugar na yon, pumunta sila sa Ehipto para bumili ng pagkain. Nakita sila ni Jose. Nung una, nagagalit si Jose. Subalit, nandoon pa rin yung puso ni Jose sa kanya mga kapatid. Kaya nga, ano ang sabi niya? I am your brother Joseph. I am Joseph, your brother. Kahit doon sa pinakamahirap na sandali, na siya ay ginawa ng masama, siya ay ibinenta, siya ay pinagtaksilan, pero ano ang ginawa ni Jose? Pinatawad pa rin niya. Kahit yung sumampal sa kanya, nagbenta sa kanya, gusto siyang patayin, pinatawad pa rin niya. Bakit? Sapagkat ako ito, si Jose, ang inyong kapatid. Kaya nga, ang buong sambayanan ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob ay nandoon na sa Ehipto. So doon sila na malagi ng ilang taon, mahabang panahon, hanggang sa dumating na yung pagkakataon na dumadami na yung mga Israelita. Sabi ng mga Ehipsyo, teka, ang dami ng mga Israelita. Dapat gawin na silang alipin natin lahat, alipinin natin sila. At dahil doon, pinagtrabaho sila ng mahihirap na trabaho. At ano ang nangyari? Doon sa Ehipto, sinabi ng Paraon, para mabawasan ang mga Israelita, dapat yung mga panganay na lalaki patayin, alisin, itapon. Pero alam natin yung kwento ni Moises, ano? Ano nangyari kay Moises? Pinaanod siya doon sa ilog, at pagkatapos nakita siya nung anak ng Paraon at inalagaan si Moises. Hanggang sa silang dalawa nung anak ng Paraon ay naging halos magkapatid, magkababata. At dumating yung panahon na sinabihan na si Moises na meron siyang misyon. Doon sa burning bush
At ano yung mission ni Moises? Papalayain niya ang bayan ng Diyos. Nasaan sila noon? Nasaan sila? Anong setup na natin? Egypt. So nasa Egypto sila. So ngayon, sabi ni Moises, Paraon, palayain mo ang aking bayan. Pumayag ba kaagad ang Paraon? Hindi. So ano ang nangyari? Nagpadala ang Diyos ng iba't ibang mga salot. At pagkatapos ng mga salot na yon, hanggang doon sa pangmuling salot, na kapag dumaan ang anghel ng kamatayan, anumang tahanan ang madaanan, lahat ng panganay na lalaki na anak, mapatao, mapahayop, ay mamamatay. So ano ang pinagawa sa kanila, sa mga Israelita? Kumuha sila ng dugo ng tupa na pinatay, ng korderong pinatay, at lahat ng dugo na yon ay ipinahid doon sa mga lintel, sa kanilang mga poste ng bahay. At nang dumaan ang anghel ng kamatayan, lahat ng tinatakan ng dugo ng korderong pinatay ay maliligtas. Maliligtas. Kaya nga, sino lamang yung namatay noong panahon na yon? Yung anak ng mga Ehipsyo at yung panganay na anak ng Paraon. At dahil doon, nakumbinsi ang Paraon na palayain ang bayan ng Israel. At nung pinalaya sila, hinabol naman sila. Ano ang ginawa ni Moises? Ano ang ginawa ni Moises? Yung mga batang nandito sa harap, anong ginawa ni Moises? Nung hinahabol sila, meron siyang hawak na tungkod. Anong ginawa? Hinampas niya yung dagat, tapos nahati yung dagat at dumaan sila doon sa gitna. At pagkatapos, nung ang mga hinahabol na sila, yung mga Ehipsyo naman ang sumunod at dumaan din doon, subalit sila'y natabunan na ng tubig. At doon po naman sila nagtungo sa disyerto ng alam na natin ngayon na Jordan. So yung Jordan naman, yung kanilang naging pasikot-sikot na daan for 40 years. For 40 years, sila ay nandoon sa disyerto at hinahanap nila yung lupang pangako. Yung lupang pangako. At nung malapit na sila, no? By the way, doon din sa event na yon, ibinigay yung 10 utos ng Diyos. Nung malapit na sila doon sa lupang pangako, si Moises ay namatay. Hindi na narating ni Moises yung lupang pangako, bagkus natanaw lamang niya yung lupang ibinigay ng Diyos para sa kanila. Kaya nga, no, mga kapatid, dito sa pagkakataong ito, importante yung lupang pangako, yung Egypt at saka yung Jordan. Kaya nga, no, maintindihan natin hanggang sa panahon natin ngayon, bakit ganun na lamang yung pagmamahal ng mga Israelita doon sa lupang meron sila. Doon sa kakapiranggot na lupa na meron sila. Sapagkat yun ang lupa na ipinangako sa kanila ng Diyos. Na sinabi sa kanila ng Diyos, kailanman hindi sila pababayaan. So nakita natin sa mapa kung paano yung naging journey ng bayan ng Israel papunta doon sa Promised Land. Papunta doon sa Promised Land. Kaya nga, yung ating journey ay papunta rin tayo doon sa Promised Land. Pero hindi doon sa Israel na lupa na meron tayo ngayon, bagkus doon sa New Heavens and New Earth na tinatawag. Yung bagong Israel, ang langit, ang kaharian ng Diyos. Kaya nga, naunawaan natin paano nga ba naglakbay ang bayan ng Diyos bago nila marating yung lupang pangako. Okay? So, naunawaan po yun, ha? After Moises, susunod na po dyan ay sina David na. Pero medyo matagal pa natin silang pag-aaralan. Importante na maging aware muna tayo doon sa mga characters na yon. Sino-sino yon? Sina Abraham, si Isaac,
si Jacob at saka si Jose. Okay? Ngayon, punta naman next slide. Kapag sinabi nating Genesis, ang ibig sabihin niyan ay Book of Beginnings. Book of Beginnings. Anong ibig sabihin nun? Yung creation of the world and humanity. Dito makikita natin yung ang tao ay nag-fall, bumagsak, tumalikod sa Diyos. Pero makikita rin natin dito kung paano ang Diyos patuloy at patuloy na minamahal ang tao. No, in Genesis, nandoon yung salvation history. Pasimula. Kay Adam and Eve, show us the consequences of sin. Kay Noah, reveals God's power to cleanse and renew. Kay Abraham, begins the covenant. Kay Isaac, teaches us obedience and blessing. Kay Jacob, becomes Israel, father of the 12 tribes. Kaya importante po yung number 12. Kanino nanggaling yun? Kay Jacob, yung kanyang 12 sons. Doon din nanggaling yung 12 tribes. At sa New Testament, meron din tayong 12 apostles. Kay Joseph, shows how God turns suffering into salvation. Kaya nga, mga kapatid, kung meron tayong mga questions, katanungan sa buhay about sufferings, lalo na about sufferings, dito sa Torah, masusumpungan natin yung mga bagay na yon. Kasi nagsisimula po yan sa pagtatanong. At yung tanong na yon, nakikita natin yung kasagutan. So, Genesis teaches us that God creates, God calls, God promises, and God remains faithful even when humanity falls. So, we are created, we are fallen, but we are not forgotten. So, yun po yung Genesis, ha? Clear po yun. Second, Exodus. Ano naman tong Exodus? It is the book of liberation. So, nasaan na yung event ng Exodus? Na kay Moises. Ibig sabihin, dito sa Exodus, mababasa natin yung kwento ni Moises at kung paano sila umalis at pinalaya sa pagkakaalipin doon sa Ehipto. Importante po yung aklat ng Exodus. Bakit? Kasi dyan din po nakaangkla yung ating teachings about the resurrection. Yung Paschal mystery. Kung paano yung anghel ng Panginoon ay tumawid. Yung pagtawid, ang ibig sabihin nun ay ibig sabihin nun ay Paschal, ibig sabihin nun ay Pasko. Pagtawid. Kung paano iniligtas ng Diyos yung mga tao na tinatakan ng dugo ng korderong pinatay, ganun din doon sa New Testament. Exodus reveals a powerful truth. God sees suffering and God acts. The Israelites are enslaved in Egypt, and Scripture tells us God heard their groaning. Naririnig ng Diyos ang kanilang panaghoy at may ginagawa ang Diyos. May pinapadala ang Diyos ng mga tao para iligtas ang kanyang mga tao, para iligtas ang kanyang bayan. So the story of liberation, the story of Exodus, unfolds through miracles. Doon sa mga salot, doon sa first Passover, doon sa dramatic crossing sa Red Sea. These are not merely ancient wonders. They reveal God's power over oppression and His desire to rescue humanity from slavery, especially slavery from sin. So, dito po sa Exodus, makikita natin kung paano yung unfaithful na mga tao, subalit ang Diyos na tapat sa kanyang pangako ay patuloy na gumagabay sa atin. Exodus, liberation. Third, ano yung pangatlong aklat? Leviticus. Ano naman yung makikita natin sa Leviticus? Makikita natin, ang tawag natin sa Leviticus is the book of holiness. You know, many people find this book, Leviticus, difficult to read.
Ang hirap basahin. But spiritually, it is one of the most important books. Its central message is found in one verse. Be holy, for I, the Lord your God, I am holy. Yun yung pinakasentro na mensahe ng Leviticus. Be holy, for I, the Lord your God, I am holy. So Leviticus shows that holiness is not just for priests, not just for prophets. It is a calling for all people. It is a calling for all God's people. So, this book establishes laws of worship, purity, sacrifice, and priesthood. So, kung makikita natin, paano sila maghandog, paano yung covenant, paano yung templo, paano ginagawa nila dito sa aklat ng Leviticus. Kasi yung mga rituals na yan ay nagdadala sa kanila para sila ay maging banal. So, doon po natin marurot yan. Ano? And fourth, ano yung pang-apat na libro? Book of Numbers. Ano naman to, Father? Bakit Numbers? Ano? The Book of Numbers continues the journey of Israel from Sinai to the border of Promised Land. It is called Numbers. Bakit tinawag na Numbers? Because it begins with a census of the tribes of Israel. But more than a record of names, it is a story of human weakness and God's faithfulness. So kung makikita po natin, yung Torah, lagi po yung tao tumatalikod sa Diyos, pero ang Diyos tapat sa kanyang pangako. Laging ganun. Kung minsan tayo na lang magsasawa, Lord, magsawa ka na sa aming mga tao. Lagi naman kami nagkakasala eh. Lagi naman kami tumatalikod sa iyo eh. Pero tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako. In the book of Numbers, during their 40-year journey in the desert, the Israelites repeatedly doubt, complain, and rebel. Makikita natin ang dami-daming reklamo, ang dami-daming ngawa, ang dami-daming nasasabi, ang dami-daming mga complaint. Despite witnessing miracles, they fall into fear and mistrust. They long to return to Egypt. Bumalik na lang kami doon sa Egypto. Mabuti pa doon, may pagkain. Mabuti pa doon, maayos kami kaysa nandito kami sa disyerto. Hindi namin alam saan kami patutungo. Mas pinili pa nila yung buhay kaalipinan kaysa yung buhay na malaya. Yet God remains faithful. He provides manna. Dito naman natin mababasa yung patungkol sa manna. O saan nakakonekta yung manna? Sa Christian and Catholic perspective. Sino makakapag-recite? Saan? Saan nakakonekta yung manna? Sa Eucharist. Diba? Sa Eucharist. So, makikita natin yan, na yung fulfillment ng promises sa Old Testament ay nandoon sa New Testament. Kay Jesus, siya yung fulfillment ng lahat ng yan. So, anumang reklamo nila, wala silang tubig, wala silang pagkain, wala silang gamit, pero ang Diyos, God will provide. God will provide. Yun po yung pang-apat. Last book. Ano yung last book? Deuteronomy, the book of covenant renewal. So sa kabila ng pagtalikod ng Diyos at sa kabila ng pagtalikod ng tao sa Diyos, pero ang Diyos, nire-renew pa rin niya yung kanyang katapatan sa kanyang pangako. Deuteronomy is Moises' final address to the people before they enter the promised land. So nasa saan sila dito? Nandoon na sila sa Jordan. Sa Jordan, papasok na sila doon sa lupang pangako. Moses is already old and will not cross the Jordan with them. But like a faithful shepherd, he gives them his last and most important message.
Ano yung mensahe ni Moises sa mga tao sa Deuteronomio? Remain faithful to God. Do not forget His covenant. Choose life. Yun po yung mensahe ni Moises sa kanila. Here we find Shema Israel. Alam niyo yung Shema Israel, nabanggit ko na po ito sa isang homilia, no? Yung Shema, ang ibig sabihin ng hear, to hear. Hear, O Israel, the Lord our God is one alone. You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength. Lahat ng mga Hudyo, kabisado dapat yan. Lahat ng mga Hudyo, ipapaalaala mo dapat yan. Lahat ng mga Hudyo, isasaksak mo yan sa iyong utak. Kaya ano ang ginagawa nila? Yung Shema, binabalot nila yan sa maliit na papel, itatali sa kanilang ulo para ipaalaala yung Shema. Yung Shema, isusulat nila yan sa papel, itatali nila yan sa kanilang braso para ipaalaala yung Shema. Yung Shema, ilalagay nila yan sa poste ng kanilang mga bahay para ipaalaala ang pag-ibig sa kanila ng Diyos. Di ba tayo din naman may ganyan, may Shema? Ano yon? Yung crucifix, yung cross, na kung saan paalaala sa bawat isa sa atin na sa tuwing titignan natin yung krus, ito ay pag-ibig sa atin ng Diyos. So, yun po yung 5 aklat, 5 books ng Torah. Torah introduces us to great figures like Abraham, Isaac, Jacob, and Moses. At doon sinabihan tayo, God creates with love, God calls in covenant, God saves with power, God guides across generation. So, for us Catholics, the Torah is fulfilled, not forgotten in Jesus. Ulitin ko po yun. Yung Torah ay naganap kay Jesus doon sa krus. Kaya nga tayo ay bumabalik-balik, hindi doon sa text ng Torah, bagkus kay Jesus na ipinako doon sa krus. So, to know the Torah is to understand the heart of God, a God who walks with us, speaks to us, and never abandons us. So let us not be afraid to open these ancient pages. Tandaan nyo, ilang libong taon na ang nakakalipas nang isulat yung aklat ng Torah. Pero hanggang ngayon, hindi yan naluluma, hindi yan nawawala ng saysay, hindi yan nawawala ng meaning. To carry the voice of God, calling us once again to faith, obedience, and salvation. So sana po natutunan natin yung patungkol doon sa 5 books ng Torah. Ano uli yun? Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. So titigil po muna tayo doon ngayon at i-turn over ko po yung mic kay Sister Ami para palalimin natin sa pamagitan ng panalangin yung narinig natin na mga reflections patungkol sa Torah. Good evening po. So, nung isang linggo, ang pinag-aralan natin, yung tradisyon ng mga early fathers, especially the Benedictines, and I believe the Carmelites, and that is the Lectio Divina. Now, today, we're going to use another tradition, the tradition of the Jesuits. So, Ignatian prayer. So, lahat po ito ay para makapasok tayo sa salita ng Diyos. Okay, so,
just to refresh ourselves, okay? So we discussed last time that the Word of God is the basis for all authentic spirituality. And if we want to see the face of God in our daily lives now, we encounter Him intimately in Scripture, in the Word of God. Next slide, please. Okay, so sa lahat ng gagawin nating Biblia Rasal, ang hinihiling natin sa Panginoon sana is the fruit of, the grace that we will more and more grow into His kind of vision. Sana, Lord, kung paano ka ang pananaw mo, ipamana mo naman sa amin. So, to see as God sees. And last time we also said that a certain blessed Columba Marmion said that we read under the eye of God until our hearts are touched and they are leaping in flame. Set our hearts on fire. Next, please. We also said last time that the great model of prayer is our Maria Bambina, our Blessed Mother. So, in her, who received the Word, and the Word was formed, and the Word was born. The Word was made flesh. Next slide, please. Just to review what we were talking about last time. So, it was her yes, through her yes, that the Word was made flesh. So, like her, hopefully we can say in each of our Biblia Rasal, behold the handmaid of the Lord, be it done unto me according to your word. We also said she pondered all these things in her heart, and that's how the word was developed into Jesus, and that word is what she brought to the world. Her Magnificat is, I believe, one of the greatest prayers that we can also say to God, di ba? A song of praise, magnifying God and not ourselves. We said also in the Contemplatio of last week that Contemplatio in the Lectio Divina perspective is to gaze upon God as He gazes upon us. So, nakikita natin kay Mama Mary yan from the time that Jesus was born and even as He was on the cross. And finally, she who received the Holy Spirit fully also accompanies us in our Pentecost, in the Pentecost of the Apostles, and in each evening that we are here, our own personal Pentecost. So today we call upon her to pray with us and to pray for us. So what is the proper disposition, again, coming from last week? So, speak, Lord, your servant is listening. And as Mary would say, let it be done to me according to your word. Also, last week, nagre-review lang po tayo, we said that the Word of God is living and effective. Tumatagos sa puso natin. Tayo'y hubad sa harap ng Diyos. Alam niya ang puso natin. At itong pusong to ay ang kanyang hinuhubog. At makikita natin dyan, I brought that last time to your attention. Ayan si Jacob. Si Jacob wrestling with the angel. Hindi naman pinagbabawalan ng Diyos na habang nakikinig tayo ng kanyang salita, na pwede tayong mag-wrestling sa kanya. Okay, so God can take even our struggles. Okay, let's go now to Ignatian contemplation. Ano ang pagkakaiba
or ano yung bukod tangi na nabigay ni Ignacio sa tradisyon ng the Catholic tradition. Okay, so Ignatian prayer. So ang maganda sa na makukuha natin sa Ignatian tradition is he uses the imagination. So he allows us to use our senses. We enter into the gospel scenes. We enter and it comes alive through our imagination. Di ba nung bata tayo, habang naglalaro tayo, we used our imagination a lot. Di ba? Sana hanggang ngayon may imagination pa tayo. Meron naman, di ba? So let's use that imagination now to enter into prayer. So also, he trusted our feelings, our human desires. And Ignatius encourages us to look into our desires because in those desires, the Lord calls. Okay, so Ignatian contemplation is distinct from contemplatio as we saw it last time. So Ignatian contemplation is about entering Scripture through our imagination. Now, what are the steps? Okay, it says there, okay, I just summarized it. So, kanina na-mention ni Father Neil, yung pray as if everything depended on God and work as if everything depended on us. Actually, galing kay San Ignacio of Loyola yon. Okay, so let's pray today with that disposition. Okay, so napakahalaga nitong imagination na to kasi there are many things that God can reveal to us using our imagination, and whatever He leads you to maybe is not where He will lead another person here. So it's very personal. Okay, so what are the steps that we're going to use? Okay, we're going to do this later, no? So I'm just running through it. So, number 1, let's pray for guidance. Let's invoke the Holy Spirit again with the intercession of our Blessed Mother and ask Him to help us direct our thoughts and actions towards what God wants to do with our lives. So, maybe we can start that now. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Come, Holy Spirit. Direct our thoughts tonight. Direct our hearts, our imagination, all our being, so that every thought, word, and action of ours may begin with you and through you, O Holy Spirit, be led according to God's will to its completion tonight. We ask this through Jesus Christ, our Lord. Amen. Later, when we enter our prayer proper, I invite you, as Ignatius invites us all, to look into our desires and to what you are particularly asking the Lord in terms of a grace. So, sabi nga ni Ignatius, beg for the grace, for whatever grace. Or maybe let us try to look into our hearts now. Can you close your eyes? Kung tinatanong po kayo ni Lord ngayon, anak, mahal ko, anong hinihingi mo sa akin ngayong gabing to? Speak your heart out and call upon
your desires to be your prayer, ask it from me. Ask and you shall receive. Seek and you shall find. Knock and it shall be opened unto you. Lord, tonight, although we are entering a scripture on Abraham, may we know that all this is just a prefigurement of you, for you are the focus of our prayer. Lord Jesus, that through this prayer, we may know you more intimately, we may love you more intensely, and that we may follow you more closely. Amen. Okay, the next thing we're going to do later would be to review the narrative. So we're going to do that together. We're going to read the scripture just like in Lectio, and then before we enter into the imagination, we're going to try to review what it is. Kasi pagdating po ng imagination part na, pwede nang we are left on our own and we don't need the scripture anymore. So we're going to enter the narrative first. Okay, so, and then as we enter the narrative, titignan po ninyo lahat ng details doon sa scripture text. Anong setting? Para daw si Ignatius, para daw director, gusto niya, tignan natin una yung the broad scope, and then zeroing in on the characters, and then later to zero in on one character that we want to identify with. Okay, so we may be an observer, pwede din pumasok tayo kay Abraham, o kay Isaac. Okay, so later we're going to do that. Next, please. And then we're going to enter into the contemplation part. We pray through the scripture. So here, use your imagination now and let the Lord take you where He wants to take you. Okay, so we will apply all our senses. Try to be there with the characters. In fact, we can enter one of the character if you want to. Pwedeng observer lang tayo. Pwede naman pumasok tayo kay Abraham. Ano ba nangyayari sa loob ng puso niya? Try to enter into his feeling. We can enter Isaac. Now, I have later a challenge also that maybe we can enter into the heart of the Father and the heart of Jesus. Okay, so participate as we are contemplating in the Ignatian sense. Place yourself in the scene, gaze at the characters. Okay, so look at all their needs. You want to serve their needs if you want to. But remember, don't forget yourself. Okay? Check your heart. Where are you right now? What are you looking for? Okay? As you are participating with them. So, listen and pay attention to the dialogue happening. All right? So, next, please. And then, this is an important part in Ignatian prayer. After you have let your imagination take over, you go back to yourself and where you are with God. And then, we have a heart-to-heart dialogue with the Father, with Jesus. We can also call on Mama Mary if we want to. Kung meron po kayong sana
Meron ba nagdala ng mga notebook? Sana, kung may notebook kayo, sulat lang kayo. Lord, this is what's happening to me, or ganyan. Or just talk to the Lord with your heart. Okay? And then end with the familiar prayer, like the Our Father, the Hail Mary, the Glory Be. Okay, so, yes, next. And then at the end, okay, maybe you can do this if we don't have time, mamaya bago kayo matulog, review what happened tonight and try to look at these things. What stood out to you the most from your prayer? How did you feel during this time of prayer? What struck you the most? What was the most consoling moment of your prayer? What was the most challenging? And when did you feel closest to God? Okay, so now we're going to our scripture for today, yung dinramatize kanina ng mga bata. So let's enter into the story of Abraham and Isaac. So again, let's pause for a moment of silence. Put ourselves in a disposition of openness. Ask the Lord to please infuse His grace in our hearts and minds so that we can enter the Holy Scripture. So, nandito po yung Scripture. Maybe we can read it together. You can read it from your seat. We can read it together. The name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. A reading from the book of Genesis. Sometime afterward, God put Abraham to the test and said to him, "Abraham, here I am," he replied. Then God said, "Take your son, Isaac, your only one, the one whom you love, and go to the land of Moriah. There, offer him up as a burnt offering on one of the heights that I will point out to you." Early the next morning, Abraham saddled his donkey, took with him 2 of his servants and his son Isaac, and after cutting the wood for the burnt offering, set out for the place of which God had told him. On the 3rd day, Abraham caught sight of the place from a distance. Abraham said to his servants, "Stay here with the donkey while the boy and I go over there. We will worship and then come back to you." So Abraham took the wood for the burnt offering and laid it on his son Isaac, while he himself carried the fire and the knife. As the two walked on together, Isaac spoke to his father Abraham. "Father," he said. "Here I am," he replied. Isaac continued, "Here are the fire and the wood, but where is the sheep for the burnt offering?" "My son," Abraham answered, "God will provide the sheep for the burnt offering." The two walked on together. When they came to the place of which God had told him, Abraham built an altar there and arranged the wood on it. Next, he bound his son Isaac and put him on top of the wood of the altar. Then Abraham reached out and took the knife to slaughter his son. But the angel of the Lord called to him from heaven, "Abraham, Abraham."
Here I am, he answered. Do not lay your hand on the boy, said the angel. Do not do the least thing to him. For now I know that you fear God, since you did not withhold from me your son, your only one. A second time the angel of the Lord called to Abram from heaven and said, I swear by my very self that because you acted as you did in not withholding from me your son, your only one, I will bless you and make your descendants as countless as the stars of the sky and the sands on the seashore. Your descendants will take possession of the gates of their enemies, and in your descendants all the nations of the earth will find blessings because you obeyed my command. Abraham returned to his servants, and they set out together for Beersheba, where Abraham lived. The word of the Lord. I invite you tonight to look at this on two levels. The first is the story of Abraham and Isaac. So enter into their feelings and the conflicts maybe and the struggle that both were undergoing. But on another deeper plane, can you also put into the picture the real deeper story behind this? God the Father gave his only son. God the Father did not withdraw from us the sacrifice of his one and only, his only begotten Son. So in those two levels, we now enter the story of Isaac and Abraham. Close your eyes now. Let's call upon the Holy Spirit again. Spirit of the living God, fall afresh on me. Melt me, mold me, fill me, use me. Spirit of the living God, fall afresh on me. Let's pay attention to our breathing. As we breathe in God's love, a love that did not spare his only begotten Son for you, for me, for all of us. As you breathe out doubt, indifference, anger, fear. Breathe in the gaze of a loving God upon you tonight as he looks at you with love, inviting you to enter your heart where he will speak.
Be with Abraham now as he listens to God's call to sacrifice his son. What is he feeling? Enter into his heart. This is his only son, the son whom he waited for decades. Why? Why would God ask him to give him up? Enter his heart. We see him struggling maybe, but then he obeys, calls his son. Look at them, feel with them as they now embrace each other. This innocent boy, Abraham looks at him with love, but nevertheless obeys God and begins the journey towards the sacrifice. Go with them as they walk and they travel together. Abraham puts the wood upon the shoulders of his beloved son and carries with him all the rest. The dagger that will be used to slaughter this boy, his beloved one. While his son now asks him the question, "But Father, where is the sacrifice?" God will provide, he says. Enter into their intimate encounter as they walk towards the altar of the sacrifice. Be with them as they prepare the altar and as he brings his son to try to make him understand why, bakit mo ko papatayin, mahal kong ama? Bakit? Enter into the heart of this father who is torn between his love for his son and his love for God, but nevertheless obeys. We see him now about to kill his son, and the angel intervenes. Use your imagination now. Can you try to look at the heavens where the Father and his Son are planning their own sacrifice for our sake? The only begotten Son who will die on the cross to save us.
When you are ready, just galing po sa inyong puso, can you talk to the Father? Can you talk to Jesus about what your heart is questioning or what your heart is moved to say? See both Jesus and the Father gazing at you with so much love. We did it for you. For you. Now enter into your own heart, where the Lord challenges you. What is He calling you to become? What is He calling you at this particular moment as you encounter Him gazing at you with love? And as a community now, let us call upon God our Father and thank Him. Thank Him for sharing His beloved Son as a sacrifice. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Let's call upon the Blessed Mother, who with her fiat or her total surrender is calling upon us to do the same. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners,
now and at the hour of our death. Amen. And let's give glory and praise. Glory be to the Father, to the Son, to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and of the Son, And of the and of the Holy Holy Spirit. Spirit. Amen. Maraming salamat po. Thank you, Ate Ami. Palakpakan naman po natin ang Ate Ami. So, meron na po tayong dalawang pamamaraan kung paano pagdadasalan, magme-meditate sa pamagitan ng Sacred Scriptures. At itong kay St. Ignatius ay isa rin sa favorite ko pong pamamaraan. Kasi dito, nandito yung imagination. At importante po dito na nagsusulat tayo ng mga questions. Halimbawa, doon sa imagination natin, pinasok natin yung mind, yung heart ng God the Father. Ano yung mga questions na possible na itinatanong din niya doon sa kanyang sarili, doon sa kwento na yon? Halimbawa, si Abraham, 3 days, for 3 days, naglalakbay sila. Ano yung mga tanong ni Abraham? Bakit ako? Bakit si Isaac? Bakit hindi yung iba? Maraming mga tanong na possible na maitanong nila. Halimbawa, si Isaac, pinagbuhat siya ng mga kahoy na susunugin. Siguro ang tanong niya, teka, bakit ako? Di ba dapat nakasakay ito sa donkey? Di ba dapat nakasakay ito doon sa tupa kung saan yun yung susunugin naming handog? Bakit ako ang may dala nito? Bakit pasan-pasan ko ito? Maraming mga questions, At doon po tayo makakakuha ng mga reflections. Kaya nga, maganda po yung itinuro sa atin ni St. Ignatius na after nung imagination phase, papasok na tayo doon sa colloquium. Pakikipag-usap na tayo sa Diyos. Lord, ako ba to? Makikita ko ba yung sarili ko dito? Then after nun, isusuko natin ang lahat sa Kanya. Kaya nga, di ba, sabi nung kanta ni St. Ignatius, yung lyrics nung kanta na, lahat iniaalay ko sa Panginoon. Kunin mo, O Diyos, at tanggapin ang lahat ng ito. Di ba, kung pupunta tayo sa Ateneo, merong image doon si St. Ignatius na ino-offer niya yung kanyang sword and dagger. Bakit? Kasi part yun ng kanyang reflection na sa kabila ng lahat, may sinasabi sa kanya ang Diyos. At hinihiling niya yung grace na yon, yung biyaya na yon, yung particular grace na yon para doon sa pagkakataong iyon. So, assignment mamaya, sana muli balikan nyo yung story ni Abraham, tapos 3, pwede nyo pasukin yung heart ng Father, ng God the Father, yung heart ni Abraham, at yung heart din ni Isaac. Then, isulat nyo lang na isulat yung mga possible na mga questions habang sila ay naglalakbay. Then, i-relate natin yon sa ating sarili, sa ating pananampalataya. At doon nagsisimula yung mga reflections din natin. Okay? So, okay na ho tayo doon. Second na assignment, so ang ating pong next na Biblia Rasal ay sa November na, November 15 and November 29. So, November 15, November 29. Sa December, isa lang po, December 13. So, ngayong year na to, 3 na lang. November 15, November 29, and December 13. Pero meron po kayong assignment na sana mabasa po ninyo yung buong aklat ng Genesis. Kasi yun po yung ating pag-aaralan sa susunod na Biblia Rasal. Yung buong aklat ng Genesis. Kaya nga ang assignment naman ng mga youth na magkakaroon ng simpleng drama dito ay yung tungkol sa Tower of Babel. Torre ni Babel. So, yung Torre ni Babel. So, dapat merong mag-a-act dito na mga taong nagpo-form ng torre. At meron din itong mga conversation. At doon po natin sisimulan yung ating pong Biblia Rasal sa November 15. Okay? So, okay ho tayo po doon. Sana kahit papano, unti-unti, nabibigyan namin kayo ng inspirasyon para basahin, pagnilayan, pag-aralan, at isabuhay ang salita ng Diyos.
Magsisitayo po tayong lahat para sa pangwakas na panalangin. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Let us glorify the Lord. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Altogether, glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. The Lord be with you. And may our loving and forgiving Lord always bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Good evening. Maraming salamat sa inyo pong pagdalo. See you po sa susunod na Biblia Rasal. Salamat, Ate. Father, Yes. pwede pong dalhin ninyo ang journal notebook nyo next time para mas fruitful yung ano natin, prayer. Thank you.